Bakit natalo ng Jollibee ang McDonald's sa Pilipinas? Isang American fast food giant na may mahigit 40,000 stores sa buong mundo at isang local brand na nagsimula lang bilang isang ice cream parlor sa Cubao. Kung titignan sa laki, resources, at global popularity, parang imposibleng manalo ang Jollibee laban sa McDonald's. Pero sa Pilipinas, kabaliktaran ang nangyari. Sa loob ng maraming dekada, nanatiling number 1 ang Jollibee. Mas maraming Pilipino ang pumipili rito, mas maraming branches, at mas malakas ang emotional connection nito sa mga pamilya. Pero bakit? Ano ang ginawa ng Jollibee na hindi nagawa ng McDonald's? Noong 1975, nagbukas si Tony Tan Cakchong ng Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao. Napansin niyang mas gusto ng customers ang mga hamburger kaysa ice cream. Dahil dito, unti-unti niyang binago ang negosyo hanggang maging Jollibee. Pagdating ng 1981, dumating ang McDonald's sa Pilipinas. Marami ang naniniwalang matatapos na ang Jollibee dahil sino ba naman ang kayang makipagsabayan sa pinakamalaking fast food chain sa mundo? Pero mali sila. Sa Amerika, simple ang pagkain. Burger, fries, soft drinks. Pero iba ang Pilipino. Mahilig tayo sa kanin, matamis na spaghetti, fried chicken, gravy, burger steak. Habang sinusunod ng McDonald's ang global menu nito, ginawa naman ng Jollibee ang menu para sa panlasang Pilipino. Dito ipinanganak ang mga produkto tulad ng Chicken Joy, Jolly Spaghetti, Burger Steak, at Peach Mango Pie. Hindi lang pagkain ang binibenta nila, comfort food ang binibenta nila. Kapag sinabi mong Jollibee, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Birthday, family, Pasko, Mother's Day, at syempre, yung mga nakakaiyak nilang commercials. Habang ang McDonald's ay nakatutok sa fun at convenience, ang Jollibee ay nag-focus sa emosyon. Ginawa nilang simbolo ng pagmamahal ang kanilang brand. Kapag umiyak ang audience sa commercial, mas tumatatak ang brand. Hindi lang sila bumibili ng pagkain, bumibili sila ng memories. Alam nating lahat, malaking bagay sa Pilipino ang customer service. Sa Jollibee, mas warm ang staff, mas accommodating, mas family-oriented ang atmosphere. Simple man ito, malaking dahilan ito kung bakit bumabalik ang customers. Kapag may bagong trend, mabilis maglabas ng bagong produkto ang Jollibee. Kapag may reklamo, mabilis silang mag-improve. Dahil local company sila, mas mabilis silang gumawa ng desisyon kumpara sa isang multinational corporation na kailangang dumaan pa sa global approval. Hindi naman laging pinakamura ang Jollibee, pero para sa maraming Pilipino, mas sulit. Mas maraming rice meals, mas busog, mas bagay sa budget ng pamilya, at iyon ang mahalaga sa karamihan. Isa ito sa pinakamalaking advantage ng Jollibee. Hindi lang sila restaurant, isa silang simbolo ng tagumpay ng isang Filipino company. Kapag kumakain ng maraming Pilipino sa Jollibee, may pakiramdam na sinusuportahan nila ang sariling atin. Lalo na noong nagsimula silang magbukas ng branches sa ibang bansa. Nagkaroon ng pride ang mga Pilipino. Parang sinasabi nilang, kaya rin pala natin makipagsabayan sa mga international brands. Sa totoo lang, napakalakas pa rin ng McDonald's sa Pilipinas. May milyon-milyon pa rin silang customers bawat taon. At sila pa rin ang isa sa pinakamalaking fast food chain sa bansa. Pero pagdating sa market leadership, brand love at emotional connection, mas lamang pa rin ang Jollibee. Hindi sapat na ikaw ang pinakamalaki sa buong mundo. Kung hindi mo naiintindihan ang kultura, panlasa at emosyon ng lokal na market, maaari kang matalo ng isang mas maliit na kumpanya. At iyon mismo ang nangyari. Hindi tinalo ng Jollibee ang McDonald's dahil mas mayaman sila. Nanalo sila dahil mas naiintindihan nila ang Pilipino. Sa tingin mo, kung dumating ulit ang McDonald's ngayon bilang bagong kumpanya, kaya na ba nila talunin ng Jollibee? O mananatili pa ring hari ng fast food ng Jollibee? I-comment ang opinion mo at kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa mga negosyo at sikat na kumpanya, subscribe sa Why Das.